Blessed morning everyone sa lahat ng makikinig sa salita ng Diyos sa umagang ito. Sa kabila ng kasakitan, hindi hadlang ang bagay na ito upang maiparating ang salita ng Diyos sa umagang ito. At muli, ito ay sa pagkaing spiritual natin kukunin. Sa umagang ito, ang sabi sa Juan chapter 1, verse 4 to 9, sa kanya ay may buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Ang pamagat ay tularan natin siya. Ayon sa pintor na si Armand Cabrera, para makuha at maipakita ang kagandahan ng sinag ng liwanag sa kanyang mga obra, hindi dapat mas maliwanag ang sinag kaysa liwanag na pinanggagalingan nito. Nakikita kasi niya itong ginagawa ng mga nagsisimula pa lang na mga pintor. Gayon din ang sinag ay dapat nasa parteng madilim. Tinutulungan lamang nitong magliwanag ang parte ng obra para mas makita ito. Halos ganito rin ang sinabi ng Biblia tungkol kay Jesus, ang nagbibigay liwanag sa mga tao. Nasa Juan chapter 1 verse 4, sinabi pa sa atin ng may akda ng aklat na isinugo si Juan na taga-bautismo upang magpatotoo kung sino ang ilaw, upang sa pamamagitan ng kanyang patotoo ay sumampalataya ang lahat ng mga ito. Hindi si Juan ang mismong ilaw, kundi naparito siya upang magpatotoo kung sino ang ilaw. Tulad ni Juan, pinili tayo ng Diyos upang magsisinag ng liwanag ni Kristo para sa mga taong nasa dilim. Tungkulin nating tulungan ang mga taong hindi nagtitiwala sa Kanya sapagkat hindi nila kayang titigan ang liwanag na dala niya. Si Jesus ang tunay na ilaw na nagbibigay ng liwanag sa lahat ng tao at tayo ang Kanyang patunay sa ating pagtupad sa Kanya, makita at mamagitan nawa ang mga tao sa Kanyang liwanag. Paano mo ipinapakita ang liwanag ng Diyos saang madilim na bahagi ng mundo mo, ibabahagi ang Kanyang liwanag. Panginoon, ilawan po ninyo ang inyong liwanag. Tulungan po ninyong akong maibahagi ang inyong liwanag sa malalim na mundong ito. Hallelujah. Kung paanong tayo bilang mananampalataya ay nagsusumikap sa ating mga kalagayan na ito. Nandun man ang kahadlangan sa lahat ng bagay. Ito man ay sa ating paghahanap buhay, ito man ay sa ating pisikal na katawan, ito man ay sa ating moral na nagkakaroon ng panlalamig. Subalit ang Diyos na siyang pinaguhugutan natin ng liwanag, ang patuloy na nagbibigay sa atin ng direksyon. Kung wala ang liwanag na ito na ating nakikita, hindi natin madarama yung liwanag ng pananampalataya na meron tayo sa ngayon. Kaya patuloy nating hanapin, patuloy nating taglayin tayo bilang tayo ang liwanag sa buhay ng ating Panginoong Kristo na patuloy na magdadala ng ilawan na ito sa ating mga kapwa mananampalataya. Ito ang mensahe ng Diyos sa umagang ito at muli, bumabati po ng pagpapalang umaga ang inyong pastora ng masa. Pwede niyo pong i-share at i-like ang bagay na narinig ninyo sa araw na ito. Salamat po, pastora ng masa 1305.